to heaven. A fragile soul was losing ground, sorting through the earthly babble. Heaven heard the sound. This was a life of no distinction, no successes, only tries. Yet gazing down on this unlovely one, there was love in heaven's eyes. In heaven's eyes, there are no losers. In heaven's eyes, no hopeless cause. Only people like you with feelings like me, amazed by the grace we can find in heaven's eyes. The orphan child, the wayward father, the homeless traveler in the rain. When life goes by and no one bothers, heaven feels the pain. Looking down, God sees each heartache, knows each sorrow, hears each cry, and looking up, we'll see compassion's fire ablaze in heaven's eyes. In heaven's eyes, there are no losers. In heaven's eyes, no hopeless cause. Only people like you with feelings like me, amazed by the grace we can find in heaven's eyes. There are no losers. In heaven's eyes, no hopeless cause. Only people like you with feelings like me, amazed by the grace we can find in heaven's eyes. In heaven's eyes. In heaven's eyes. Happy Sabbath. Yan. Marami-rami tayo ngayon. Kasi marami tayong mga angels. Lagi natin naririnig yan.
kasama natin sa ating mga katabi natin. Ayan. Salamat po sa Panginoon gawa ng tayo'y patuloy niyang binibigyan ng mga gawain upang ito po ay maging pampalakas sa ating mga spiritual na experience at gayon din maka-encourage sa ating mga kapatiran. Ang ating pong mission spotlight ay magmumula sa New Zealand. Ito po ay sakop ng sa South Pacific Division. Ayan po. Yan pong nasa picture ay isang electric razor. Si Richard ay isang 81-year-old na bago pa lang nag-join sa faith, Seventh-day Adventist. Siya ay naninirahan sa northernmost city na Whangarei. Ito po ay sa New Zealand. At siya ay may edad na at siya po ay i-relate ko lang yung story dito. Hindi masyadong detail pero yung mga pangyayari. Ay isang gabi siya ay natutulog na mahimbing. Gawa ng yun ang pagkatapos niyang i-prepare ang kanyang bahay, siya ay naninirahan lang mag-isa, ay siya na ay matutulog. Subalit dito sa bandang gitna ay siya ay konting kaluskos ay nagigising. Ayan. Tayo ba ganun din? Konti lang makaramdam ng CR na kaagad. Kumisan ganun ako. So, siya ay, sa pagkakataong ito isang gabi, merong nanloob sa kanya na mga kabataan, yung isa ay dumaan sa kanyang window, sa bedroom, at binuksan yung kanyang front door para pumasok yung iba pang niyang mga accomplice, mga barkada. Siya ay dumaan, yung robber ay dumaan sa bed ni Richard. Sa pagkakataong ito, siya ay hindi nagising. Maaring mas mahina pa sa kaluskos yung paglakad ng robbers. Ayan na si Pastor. Happy Sabbath, Pastor. So, anong nangyari? Siya ay hindi nagising at kinuha na lahat ng makukuha nila nung mga robbers. So, at nung sila ay tapos na, pumunta sila sa garahe. At doon sa garahe, in-start yung car at sila ay tumakas. Nakita ng kapitbahay at ito dali-daling pumunta kay Richard at siya ay ginigising. Napansin nyo ba siya ay madaling magising, subalit tawag ng tawag, yung mga kapitbahay, may hangover pa siya nung tranquilizer na yon, malalaman natin kung bakit. Na hindi siya nagising sa isang katok. Malakas ang katok, pero nagising din siya at sinabi na yung kanyang car at nalaman siya ay nawawala yung kanyang mga gamit, siya ay nagpasalamat na siya ay hindi nagising, yun yung madaling sabi, siya ay hindi nasaktan. Usually, pag ganyan may mga robbery, ay wag na kayong gigising. Hayaan nyo na. Baka kung ano pa ang... Pero napakabuti ng Panginoon. Doon na tayo pupunta sa banda. Siya ay pinatulog ng mahimbing. Ayan. Isa pa, meron pang part dito na... So, natagpuan yung car ng mga pulis at sinaoli. Isa yan sa naisaoli, yung iba pang mga possession niya at yung car. So, yung tatlong kabataan na ages, mga teens, 16, 14, ay
nagkaroon ng parang rehab na kasama siya. Alam natin siya ay bagong convert, bagong ka-join sa Adventist, so siya ay parang masigla. So ito ang nakikita niyang paraan para ma-reach tong mga kabataan na to. So nagtanong-tanong siya ng background. So itong mga kabataan na to ay hindi nakatira sa mga magulang, either sa auntie or sa grandparents. So, ganun na lang napabayaan. So, ang ginawa ng kanyang community o si Richard mismo ay nagsagawa siya ng isang plan na ma-reach ang mga puso nitong mga kabataang ito. So, habang sila ay nagkakaroon ng process, ay yung isa ay nag-bake ng cake, yung isa ay merong ginawa sa kanyang front lawn, nagdamo or ano, at nagkaroon siya ng interaction dito sa mga kabataang ito. So, sa madaling sabi, itong mga kabataang ito ay nagkaroon ng courage na sincerely humingi ng tawad sa kanya at ito ay naramdaman ni Richard. At ang kagandahan dito ay ang Panginoon ay gagawa. Ang Panginoon ay maglalagay ng mga pagkakataon para marami tayong ma-reach o marami tayong o mismo si Richard ay sabi niya siya ay na-bless dito sa pangyayaring ito. Sa kabila ng robbery, ay may blessing na natamo ang bawat isa. Ang sabi pa rito ay, saan na ba yun? Know that Richard was able to be a witness to 3 boys and their relatives. Kita niyo po, hanggang sa mga kamag-anak. Through a negative experience. Paano ba po natin may challenge sa atin? Paano ba natin pakikitunguhan ang mga negative experience? Mga maliit na bagay. Pero dapat meron tayong sense na alam natin ang nag-aakay nito ay ang Panginoon. So, isa pa. Tapos na si Richard. Si Abelardo naman. Tayo, sa akin kasi alam na ang ating kapatid na nag-suffer for His glory ay masaya na. Rest in Jesus. Sabi ko nga nung first night. Napakabuti ng Panginoon. Paano? Na-experience ng kapatid na ito sa pamagitan ng isang pet. Pet, ito po ay cat. Hindi ko lang sigurado kung kasama pa si Kuya Abiron, pero yung pet, yung cat ay namatay na rin. So, malungkot gawa ng 15-year-old yung cat. Yung cat na sayang, ano ba yan? Matagal yung cat mabuhay no? So, nang hinayang, nag-grieve. Hindi ko nasasabihin kung ano yung ibang chat, pero napakabuti ng Panginoon. Kahit hindi natin gusto, sinabi ko na rin, kahit wala sa loob natin, gagawa ang Panginoon, kagaya ng kay Richard, gagawa ang Panginoon para tayo ay makaramdam. Hindi na kailangan kung ano pang pero tayo isang kaluluwa na ipararamdam ng Panginoon kung sino siya. Di ba po, napakaganda nun. Pinaramdam sa kapatid kung gaano mawalan. Ano man pamamaraan, ang importante, alam ng Panginoon, nararamdaman mo kung gaano mawala ang isang mahal. Ang Panginoon, tayo ay mahal na mahal. So, antayin natin, alam ko yon, alam nyo, na i-experience ng Panginoon sa atin ang mga bagay nito. Antayin natin, anticipate natin, gawa ng ito ay blessings. Happy Sabbath.
Yan. So, thank you. Thank you po, Brother June, sa pag-lead po ng ating mission story. Ngayon po ay tayo po ay dadako na sa ating lesson review na papangunahan po ni Pastor Dan Molleda. Gandang umaga po sa inyong lahat. Nagdadalawang isip po ako umakyat kanina kasi po yung aking bunso ay nandun sa baba. Sermonette siya sa mga bata. Yun eh, bunso kong yun eh. Gusto lagi akong nandyan at kailangan makita kasi kagabi si Kuya ay speaker ng Vesper sa BAA. Nagtatampo na siya, pinapanood namin siya. Hindi. So, sabi ko, nagpaalam tuloy ako. Sabi ko, mag-lesson ako. Kaya, pumayag naman. So, anyway po, ay maraming po salamat sa pagkakataon pong ito na tayo po ay magsama-sama. At gusto po kayong dalhin sa ating pong pag-aaral ng ating pong leksyon na ito po ay pinamagatan The Old Testament Hope. Tama po ba ako? Lesson 4 na po tayo at October 22, I mean. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay tumayo at tanyahan ko po ang lahat na manalangin. Tayo po yumuko sa isang panalangin. Dakila namin Diyos, kami po lumalapit po sa inyo sa oras pong ito. Hiniling po namin ang inyong patnubay, ang inyong gabay, ng inyong banal na Espiritu. Nawa maunawaan po namin ang kahalagahan at importansya at ang katotohanan sa kabila po ng kamatayan ng Diyos. Ang pag-asa na ito ay alam po namin nasa aming Panginoong Hesus. Nawa tulungan niyo po kami na magkaroon po kami ng ganito pong kaliwanagan at pangunawa sa ganito pong mga sitwasyon. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. Ang ating pong lesson, kung titingnan po ninyo, ay ang madalas na paraan po ng pag-aaral pong ito ay madalas ay kalungkutan. Na? Yun po yung karamihan na karanasan. Pero dito po sa pag-aaral pong ito, ang ating pong lesson ay puno ng pag-asa. No? Bakit po kaya lagi po natin tinitingnan? Siguro po ay nung kahapon po ay kayo po ay naglibing ng ating pong kapatid, si kapatid na Abe. So, yun po yung paraan na sa buhay po rito sa lupa ay yung kamatayan ay hangganan at katapusan ng buhay. No? At ito po yung kaisipan ng marami na madalas ay nakikita po natin, unlike po sa ating pong mga grupo, pag tayo pong mga Adventista ay namamatayan, at compare doon sa mga non-Adventist, sabi nga po ni Pablo sa Thessalonica, huwag kayong maging kapareho ng ibang tao na walang pag-asa sa ganitong pananaw. No? So, tayo po kahit nagkakaroon po tayo ng paglalamay sa mga kapatid at kahit sa ating mismong mga kamag-anak na namatayan, parang sabi nga ng iba bakit tuwang-tuwa pa kayo? Bakit nagtatawanan pa kayo? Bakit kung ano, nag-aawitan pa yung mga ganun? So, yun yung paraan na sa ibang tao na kabaliktaran po sa atin na tayo po ay meron pong pag-asa. Ganun po rin po sa panahon, kung titingnan po ninyo, sa panahon po ni Abraham. No? Si Abraham po ay, nung inutusan po siya ng ating Panginoong Hesus, na i-offer ang kanyang anak. So ito po ay
nag-iisang anak niya at nangako ang Diyos na pagmumulan ka ng bayan na magiging marami ang lahi. Tapos, sabihin mo, patayin yung anak. No? So, paano mangyari? Paano kaya mag-ano? Pero, yung pagtanggap ni Abraham sa Panginoon na kilala niya ang Diyos. Ito po yung paraan po ron na pagkakaiba sa ating pong mga kaibigan na hindi po kasama natin sa pananampalataya. Meron silang o naniniwala silang merong Diyos, pero yung paniniwalang may kaakibat na pagyakap sa mga pangako ng Diyos, minsan ay hindi po natin nakikita sa kanila. Pero si Abraham po rito, kung makikita po natin sa Hebrew, ang sabi, by faith Abraham when put to the test, offered up Isaac. He who had received the promises was ready to offer up his only son. So yun po yung paraan. Ang sabi po rito, he considered the fact that God is able even to raise someone from the dead. Alam niya na pag ang Diyos ang nagsalita, dahil may kapangyarihan Ito po yung paraan na okay. Meron pong paraan na yung pagtitiwala natin sa nagsalita, minsan kasi sa lupa kasi po rito, ang paraan lamang natin na pagtiwalaan, lalong-lalo na yung mga Tita Marlene na pag may mga impluwensyang tao, yun yan pag nagsalita at nilapitan natin, madalas nabibigyan tayong pabor. How much more yung Diyos pag nagsalita siya at binakapang ka pa na, sige ako bahala sa'yo. At mabubuhay yan. Siyempre, kilala mo yung Diyos So, yun po ang paraan ni Abraham sa kanyang Diyos. No, kahit, sige, i-offer ko yung anak ko, bahala ka na. So, yun po yung termino niya. Kasi po, kahit po naman siguro tayong mga magulang na may mga anak, dito po sa kanya, uniko iho. Yun po yun Mahirap po ipagkaloob, no? Yung aking pong isang mga, nung nag-retreat po kami sa nakaraan sa Pampanga, ayaw pong pasamahin nung nanay kasi nag-iisang anak. Pero sabi nung anak, Mami, huwag kang sumama-sama ako. Sabi tuloy, sige. Sabi sa akin, kinausap ako ng pastor, Pastor, pwede po ba akong sumama? Sabi ko, sige po, mag-share na lang po kayo. Sige, dadagdagan ko na lang yung share ko. Dinagdagan niya yung contribution. Sabi, wag mo na sasabihin sana ako, sasama ako. So, dahil kasi sabi niya sa akin, kasi Pastor, nag-iisa yung anak ko hindi ko talagang babantayan. So, ganun po siguro si Abraham, ang pakiramdam niya. So, pero dito, yung pag-aalala ay nawala sa kanya. No? Dahil merong assurance na ang pangako ng Diyos ay tiyak. Ganun po sa atin. At kung titingnan po natin, marami pong paraan at mga pagkakataon sa buhay ng tao na ang pag sinabi po natin, kahit po sa mga leader po ng mga Sadducees sa panahon po ni Jesus, mga rabbi, no? Kung titingnan po natin, ay binigyan ng, kumbaga, ang mga Sadducees po kasi sa panahon po noon ay hindi po naniniwala sa aral pong resurrection. So, kahit ngayon, maraming taong hindi naniniwala sa aral na pagkabuhay na maguli. So, hindi natin maalis po yun. Pero, sa atin po kasi, alam po natin yung aral, alam natin yung salita ng Diyos sa Biblia, at mismong si Jesus, nung time kasing panahon na nagsasalita po siya at nagpapakita sa mga leader ng simbahan. Ito po yung mga Sadducees at mga rabbi, mga leader po ng simbahan yan. Minsan po kasi mahirap po yung merong tayong mga leader pero hindi naman naniniwala pala sa kanilang mga pinaniniwalaan. Okay? So, dito po si Jesus, ang sabi po niya rito, nireprimand niya yung mga Sadducees na kayo nagkakamali.
kasi hindi nyo alam ang salita ng Diyos o ang scriptures at ang kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung pagkakaiba. Yung pagkakaiba ng nakakakilala, nakakaalam ng kapangyarihan ng Diyos. Pag sinabi po, pag nagkikwento po kasi ako sa mga kabataan ito, lagi kong ini-emphasize na parang magic. Ang Diyos kasi hindi man natin, pero kaya niyang gumawa ng mga bagay mula sa wala. Yun po yun, kahit sa creation. So, ganun po yun. So, kung siya po ang gumawa ng lahat ng bagay sa sanlibutan at naglalang sa atin at nagbigay buhay. So, may kapangyarihan po siya, magbalik po noon ulit. Kung nawala man, siya po rin ay may kapangyarihan, magbalik po noon. So, yun po yung paraan po yun. So, kung titingnan po natin, yun po yung paraan na pinapakita sa atin na kung kaya niya mag-create, kaya niyang mag-restore ulit ng buhay. Okay? So, sa ating pong pag-aaral ngayon ay pag-aaralan po natin ang mga kwento po ng mga kasaysayan ng mga lingkod ng Diyos na narito sa panahon ni Job, sa aklat ng Salmo o mga awit sa panahon ni David, at kay Isaiah. Okay? So, tingnan po natin yung mga bagay pong ito na para makita po natin yung kahalagahan at bakit minsan ay pinahihintulot ng Diyos ang mga bagay nito. Kung titingnan po natin si Job sa